Hello mga kapag-ibig! Kumusta po kayo? So, I hope nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon habang nanonood po kayo ng video na ito. At ito nga po ay ang aming pang-apat na vlog. So, papunta po tayo ngayon sa isang foreclosed na bahay na nakapost po sa Pag-ibig where dapat. So, yung mga tanggapan nila, doon lang din po kayo dapat makikipag-usap para maiwasan nyo na kayo ay maloko. Kasi marami na nga rin po ang mga naloloko ng mga kawatan. Kaya please mag-iingat po tayo. Minsan po hihingi sila ng pera. So minsan magsasabi na eto sure na nanalo ka na sa bid. Tapos meron silang kakilala sa loob ng Pag-ibig at mga ngako na sa halagang sasabihin nila ay marereserba na sa inyo ang property. So wala pong ganun, So, dahil dun lang po nila city. Pero syempre, dito yan within the Metro Manila. So sa mga ibang lugar, for sure, meron din yan mga iba pa na mga property ang Urban Deca Homes. Ayan. So dito nga po pala, nandito tayo sa may Ortigas kasi ito yung tinatawag nila na community and halos kumpleto. So, kumpleto talaga siya sa mga facilities. Meron sila dito na open grounds, mga greeneries, and iba-iba pa na talagang masasabi mo na kapag nandito ka nakatira, maganda nga naman yung mapupwestuhan, yung mga lugar na mapupwestuhan mo. And, ayan, hindi ka na maghahanap ng iba kasi nandyan na lahat. Pinrovide na ng Urban Deca Homes yung mga need mo na mga facilities din. Ayan. So, fin-feature po ngayon, yung mga site na nakikita natin. So, ayan po yung nakita natin nung nagpunta tayo dito. So, maaliwalas yung lugar, malinis. Yun din, yung isa na talagang advantages, kapag kukuha ka rin ng bahay. So, ayan. 'Di ba? So, napakalaki, mataas yung building. So, for sure, yung mga units talaga dito. Marami. So, marami mga nakatira din. Ayan. So, ayan na nga, nandito na tayo. So, kanina po pala galing po kami sa may Ortigas Center. Ang amin pong biyahe ay sabihin na natin mga inabot ng wala namang isang oras halos. So, Friday po yon at mga bandang alas 3 po tayo ng hapon papunta na tayo dito sa Urban Deca. Ayan. Ayan, at kung familiar po kayo sa area ng Ortigas Avenue hanggang Ortigas Extension, pati na rin sa mga kalapit nitong kalsada, ay alam natin na matraffic madalas dito at lalo pa kapag Biyernes. So, sigurado din naman na medyo bumabaha sa parte na ito. So, hindi lang po ako sigurado kung meron na pong pagbabago sa ngayon. Kaya, comment down below din po sa mga nakakaalam. Ayan. So, actually, meron din tayo na una na discover sa ganitong klase na pag-ibig ni property ni Pag-ibig. So, galing po kasi tayo sa kanila pong sales office at sa kasawiang palad ay hindi tayo napayagan na makita ang unit kasi nakuha na ng Pag-ibig yon. So, ang sabi din po nila ay hindi tayo allowed na umakyat sa floor kung saan ito makikita kasi sobrang mahigpit ang security nila dito. And also, nalaman pa nga namin na hindi porket owner ka na, din dito ay may all access ka na sa ibang floor. So, hindi ka daw kasi pwede na gumala-gala sa ibang floor na hindi nandun yung unit mo. So, hindi ka nila papayagan at hindi mo mapapasok basta ang mga floor. So, which is very good kasi na indication na well secured pa sila dito at ginagalang namin ito kasi syempre iniingatan lang nila ang mga taong nakatira dito. So, ayan. So, shout out sa mga units ng Urban Deca kasi very good yung kanilang security din. Ayan. So, ito naman kaya ang ginawa pala namin para hindi masayang ang aming effort na sa pagpunta ay humanap na lang kami ng model na exactly the same ng nasa Pag-ibig website. So, hindi naman kasi tayo nabigo na nagpaalam po tayo na masilip ang isang unit na kaparehas. So, ito po yon yung pinapakita natin ngayon.
Ayan. So, makikita nyo, no, yung unit na to. And, ayan din, i-comment ko rin, no, na maganda din po kasi yung unit halos dito na tinitirahan nyo na lang siya talaga. Kasi, talagang, kumbaga, anong tawag dito, ready for occupancy na rin siya. So, move in ka na lang. Ayan. At meron din po tayo na isa na naman na nadiskubre kasi tinanong namin ang selling price ng developer dito at nalaman namin na mas mura pa pala ito na binibenta. And take note, no, brand new pa ito syempre, unlike sa nakapaskil na, no, sa website ng Pag-ibig na may nauna nang nakabili at ikaw pa ang mag-aayos kapag may sira or let's say, no, yung starting bid offer ay mas mahal pa sa selling price ni developer. Ayan. So, dahil sa Pag-ibig, ang minimum amount bid nito ay nasa around, no, 3.4 million pesos versus sa selling price ni developer na around 3.3. So, more or less na 3.2 to 3.3. Ayan. And, yun yung inner na unit. So, iba-iba kasi yung presyo niya, no, mga Kapag-ibig. So, kapag ka-outer unit naman, ang selling price nito ay naglalaro sa 3.5 million as of date. Ayan. So, tapos, dito rin po, sa bidding nga po, syempre, mas tataas din yon kapag ka ibibid mo siya kasi 'di ba depende sa iyo kung anong starting bid ni Pag-ibig, then ikaw yung magbibid, depende sa kung paano mo siya tataasan para kung gusto mo yung unit, syempre, i-assume mo, no, na ikaw ang mananalo. So ayan, so medyo mahal po siya compare dun sa kapag binibenta pa lang. Ayan. So, tapos pwede nga rin po natin, no, na ipasok din ito sa housing loan kasi meron din po sila niyan. And yung mga sira, mga brand new na atin pong makukuha ay pwede pa rin natin ilisa na sa atin, no, kasi may punch list ang mga gusto nating ipa-repair at ipapolish. So, ayun naman po rin yung kagandahan doon. Ayan. And malaking discovery po ito, no, sa palagay namin kasi depende kung let's say kung nasa iyo na yung unit tapos may nakita ka ng mga sira-sira, syempre hindi naman ikaw yung magpapagawa niyan, 'di ba? So pwede mo sa kanila na ipakita, tapos titignan nila, magkakaroon sila ng viewing, ayan. And also napaka-importante din talaga na pinupuntahan natin yung lugar bago tayo tumataya kasi syempre alam natin na talagang estado ng mga units ni Pag-ibig. Kasi ako, no, personally nga, diba, kagaya nyo rin, no, naghahanap din kami ng mga property na pwede naming ibid kapag nagustuhan din namin. And hindi namin siya tinatayaan hanggang hindi namin siya napupuntahan. Ayan. So, mas maigi talaga, no. And ito rin naman yung isang, pinaka-idea kung bakit natin ginawa itong vlog na to, no. Para yung sa mga iba na wala talagang time para pumunta doon sa unit para kahit papano makikita nyo pa rin actual niya na pupuntahan natin. Ayan, so maganda rin pala dito, no, yung mga bahay ng Pag-ibig, nabibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon din ng sariling bahay sa halaga na kaya natin kasi kung tutuusin, 'di ba, basta sa Pag-ibig bukod sa sigurado, mas mura din naman siya talaga kumpara sa ibang mga loan providers. Ayan. So, ayan nga po, no. So, ayan nga po, no, atin pong nakita yung actual na unit kanina. And ngayon naman po ay pabalik na po tayo sa aking destinasyon kung saan ang aming lugar. Pero, ayan, nakikita nyo po, no, ngayon, Friday, medyo matraffic siya. Kanina nung papunta, pero itong uwian, hindi pa naman kasi talaga siya rush hour.
And also, no, tinignan po rin pala namin to sa NOAA Flood app. Ito po yung lugar kung binabaha. Dito mo makikita kung binabaha yung isang area and makikita nyo po dito na yung mismo na area ay medyo inaabot ng baha. Pero sabi ni developer nga, no, malaki na daw po ang pinagbago sa ngayon. Ayan, mas madali na daw mag-subside yung baha ng kalsada sa Ortigas Avenue and hindi din daw po pinapasok ng baha ang loob ng community nila. So, ayan po, no, medyo safe din naman siya. Although, yung mga madadaanan or may portion talaga ng area na doon na hindi nakakaligtas sa baha. Pero at least, sinigurado naman, no, nung pagtanungan natin sa developer na hindi naman inaabot yung doon mismo sa community. Pero syempre, ayan nga, kanina sabi ko, comment down below sa mga gusto magbigay ng kanilang inputs regarding dito. Or dito talaga sila mga nakatira na and alam talaga nila yung lugar na ito. Ayan. And also, no, atin po rin, no, nabibisitahin yung sa Pbox Fault Finder. So, nag-check rin po tayo dito. Dito naman po, ma-check natin kung saan nakikita natin na wala ito sa ibabaw ng isang active na fault line. So, di ba dito sa Metro Manila, no, marami na nasa fault line yon. Pero ito, wala po siya doon sa pinaka-active na fault line area. And medyo malapit lang po ito, no, sa may West of Valley Fault. Kagaya nga po ng parati natin sinasabi, kung taga Metro Manila ka, ay di ka talaga halos maiiwasan na malapit tayo sa isang active fault. Diba? So, given naman yun, if you are laking Maynila talaga or within the Metro Manila area. And ayan din po, no, kasama na rin natin, no, kung sa pang-araw-araw na paninirahan na magagawa natin na patibayin yung pundasyon at masusing pag-ibayuhin yung pagsasaayos ng mga gawa nito. Kasi 'di ba, syempre nagkakasunod ito sa mga constructional na standard na tinalaga ng batas. So, kung kayo po, no, kumuha po kayo, syempre i-ano niyo rin, i i-maximize niyo rin yung lugar na to, kung okay ba, kung paano yung pagkagawa ng isang unit, and also nasa sa atin naman yun kasi nga hindi natin talaga maiiwasan yung sa ating mga fault line, mga earthquake, 'di ba? So, ayan. So, mag-ingat pa rin tayo. So, ayun po, no. So, ito po yung ating video na pinakita ngayon, isang condominium. And, ayan po. So, if you are enjoying the content po muli, no, don't forget to hit that subscribe button and it's totally free. And, of course, no, it helps the channel grows as well. And also, if nandito ka naman at hindi ka pa nakapag-subscribe, nanonood ka, please paki-thumbs up naman or hit that
notification bell para every time na meron akong update na new video, mapapanood nyo po ito agad. And thank you so much. Much love everyone. So this is your Eds for Close Properties. See you in my next vlog. Ingat po tayong lahat.